Kamakailan lamang isang researcher ang naglabas ng matapang na pahayag ng XRP ay isa sa pinakamalaking panloloko sa mundo ng crypto or biggest scam daw. Dahil dito ay maraming naguluhan at nagtaka kung may katotohanan nga ba ang paratang na ito. Pero hindi rin nagtagal bago pumasok sa eksena ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz upang ipagtanggol ang XRP. Ngayon ay ano nga bang nangyayari? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba tinawag ng isang researcher na biggest scam si XRP? Ayan, isang researcher na nagngangalang ILO mula po sa Alpha Please ang nagbigay ng matapang na opinyon laban kay XRP. Sa isang post po niya sa X, dating Twitter, sinabi niyang si XRP ay isa sa pinakamalaking panloloko dito sa mundo ng crypto. At ano naman ang kanyang basihan? Ayan. Ang kanyang basihan ayon po sa kanya ay ang trading volume na XRP sa XRPL or XRP Ledger. Ayan, decentralized exchange po ito at ito ay meron po siyang napakababa na trading volume na nasa $44,000 lamang. Ayan, upang patunayan po ang kanyang punto, ayan, naglabas siya ng snapshot mula sa DeFi Llama na nagpapakita ng volume nagpapakita ng volume na ito. Kaya ayan po. Ayan yung kanyang actual na tweet dito at yung screenshot na kanyang ipinakita na volume ng volume mula sa XRP Ledger. Ayan, ang tanong niya ay paano naging isa sa mga pinakamalaking cryptocurrencies ang XRP kung napakaliit lamang ang actual na volume nito sa isang decentralized exchange. Yan, dahil dito ay umusbong po ang usapan sa crypto community at saka maraming traders at analysts ang nagbigay ng kani-kanilang pananaw. Ngayon ay paano po ipinagtanggol ng Ripple CTO itong si XRP laban sa akusasyon? Yan. Hindi po nagtagal bago sumagot si Ginoong David Schwartz. Siya po ulit ang CTO ng Ripple upang linawin ang issue. Ayon po sa kanya, mali ang basihan ng researcher dahil ang ipinakitang volume ay mula lamang sa automated market maker or AMMs ng XRPL. Para sa mas malinaw na paliwanag, ang AMMs yan, ay isang bahagi lamang ng kabuuang volume ng XRP. Hindi po nito kinakatawan ang buong aktibidad sa network. Kaya ayon po kay Ginoong Schwartz, hindi dapat husgahan ang buong XRP ecosystem base lamang sa maliit na bahaging ito. Dagdag pa rito, isang validator naman mula sa DUNL na nagngangalang VET ang sumuporta kay Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayon sa kanya, ang aktual po na 24-hour decentralized exchange volume ng XRP ay umaabot sa halos $9 million. Malayo po sa sinasabing $44,000 ng researcher. Yan, dahil dito ay napatunayang hindi kompleto ang impormasyon na inilabas ni ILO. Sa halip na tingnan ang mababang DEX volume bilang isang negatibong bagay, sinabi po ni VET na ito ay maaring isang oportunidad para sa mga traders. Ibig sabihin, dahil sa mababang participation sa DEX, maaring may pagkakataon para sa growth at saka expansion sa ecosystem ni XRP. Ngayon ay ano po ang kalagayan ng XRP at ano po ang maaring mangyari sa hinaharap. Yan. Sa kabila po ng kontrobersiyang ito, patuloy pa rin ang suporta ng maraming investors kay XRP. Isa sa mga dahilan nito ay ang positibong updates mula po sa SEC versus Ripple case. Ang posibleng crypto reserve formation ni Pangulong Donald Trump at ang potential launch ng XRP ETF ngayong taon mismo. Sa kasalukuyan sa XRP ay may presyo na $2.40 at may market capitalization na $139.54 billion. Dahil dito,
Ito ang ikaapat na pinakamalaking cryptocurrency sa mundo, kasunod po ni Bitcoin, Ethereum at saka Tether. Gayunpaman, tulad po ng ibang crypto, naapektuhan rin ito ng market correction, kaya't bumaba po ang kanyang performance nitong mga nakalipas na mga linggo. Ngunit ayon po sa ilang mga analyst, may posibilidad na magkaroon daw ng malaking rally sa XRP kapag nagbago ang market sentiment. Kaya't marami pong traders at investors pa rin ang nananatiling positibo sa hinaharap ni XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, may ilang pong mga mahalagang bagay na dapat po nating tandaan pagdating sa isyong ito. Una, hindi po lahat ng impormasyon na nakikita natin online ay dapat agad nating paniwalaan, lalo na kung ito ay may negatibong epekto sa ating investment decisions. Dapat tayong mag-research at tingnan ng mabuti ang buong larawan bago po tayo gumawa ng anumang konklusyon. Pangalawa, ang isyong ito ay isang paalala na ang crypto market ay puno ng debate at magkakaibang opinyon. Ang isang token ay maari pong bansagang scam ng iba, pero maaring tinitignan ito bilang isang malaking oportunidad ng iba pang mga investors. At panghuli, kung ikaw po ay isang XRP investor o balak mo lamang na mamuhunan or mag-invest dito, mahalagang suriin ang fundamental at saka technical aspects ng XRP. Hindi po sapat na umasa lamang sa hype o sa mga negatibong balita, kung saan ay dapat po nating intindihin ang buong ecosystem nito. Sa kabuuan ay napatunayan na hindi po lubos na tama ang akusasyon na si XRP ay isang biggest scam. Bagamat may valid concerns tungkol po sa volume ng trading sa ilang bahagi ng ecosystem nito, hindi po ito nangangahulugan na scam ang buong token. Ang pagtatanggol po ni Ripple CTO David Schwartz at ang suporta mula sa iba pang analyst ay nagpapakita na may matibay na basihan si XRP sa crypto space. Sa kabila ng kontrobersiya, nananatiling isa itong malaking player sa industriya. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader or investor, tandaan na lagi pong magsaliksik, pag-aralan ang market trends at huwag agad pong magpapadala sa hype or sa FUD or fear, uncertainty, and doubt. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.